Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,919 subscribers. Konti na lang guys. 81 subscribers na lang at ma-atim na natin ang ating 10,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo from the bottom of my heart. I love you all. Okay, sige, ang pag-usapan po natin today ay yung kay former governor, former mayor ng Narvacan, former governor ng Ilocos Sur at former congressman ng Ilocos Sur din, no? Isang distrito diyan sa Ilocos Sur ay si Chavit Singson. Ayan. Ito biruin mo 'yon, si Chavit Singson, ay talaga namang siya ay bumulusok, no? Bumulusok, umariba ng malaki sa Disyembre, no? Hindi mo akalain ang resulta. Yan po ang katotohanan diyan, mga kaibigan ko. No, alam nyo, dyan sa may nagsasabi ng mga fake news ang ating sinasabi at ibinibalita dito sa ating programa. Wala pong katotohanan yan. Dahil nga po, ang mga kinukote naman natin ay ang mga politiko mismo, talagang ginagather natin, nire-research natin sa iba't ibang mga periodiko at ang mga sinasabi natin ay pawang katotohanan lamang. Yan po ang katotohanan dyan, okay? Ngayon, ang dynamics po ng politika sa ating bansa ay talagang hindi mo masasabi, no? Biruin mo, si Governor Chavit Singson, nung mga nakaraang panahon ay 14.71% lang nung Nobyembre, sa isang survey firm, no? Ang porsyento niya. Pero alam niyo po ba, noong Disyembre ay biglang tumalon ito at umariba ng 26%, doon sa latest Tangeray poll survey po natin. So ibig sabihin, nag-skyrocket po ito. No, talagang makukonsider po natin si Governor Chavit Singson na bilang dark horse pagdating po sa Senado, pagdating po sa eleksyon nitong mga sa 2025, no? 2025 pre-election senator preferential survey ay kinonduct po ito ng Tangeray ito pong Disyembre, no? Talagang it showed only, no? Parang remarkable surge, no? Talagang tumalon, no? 11.29 percentage points ang itinalon, no, sa Singson's popularity among the 66 senatorial candidates, no? Itong data naman nito was corroborated, no, ng Pulso ng Pilipinas, another independent survey provider, wherein Singson's favorability jumped by 22.75 percentage points, the most of any national candidates for 2025. So ibig sabihin, talagang may naniniwala kay Governor Singson, no? Hindi lang po mga Ilocano, kung hindi ang bawat tao sa bawat Pilipinas, bawat area ng Pilipinas ay talagang naniniwala kay Governor Singson. Though ranked 20 to 23 in the survey results, Singson's new voter preference ratings mark him the most improved senatorial candidates, at ito ay magiging jumping board niya before magkaroon ng national campaign period bago mag-start ito, no? Syempre, Singson's campaign team sees the rapid asset as a positive development and a sign of growing support for his candidacy. Syempre, ang maganda din naman ang plataforma ni Governor Singson. Singson soaring popularity among voters in key regions like Metro Manila or the National Capital Region. Syempre, bawat sulok ng bansa ay may mga Ilocano, Northern Luzon and Central Luzon has been nothing short of remarkable. His support in the Visayas and Mindanao region leaves room for growth and further strategic maneuvers. Siyempre, strategic yan, no? Marami pong strategy ang pwedeng puntahan at pwedeng gawin ni Governor Singson. Expert says, no, the reason for his growth is largely attributed to his breathtaking social media numbers, where he placed third in online reach among all senatorial candidates in November. For December, as of this writing, Singson's Facebook page has gathered
bigger numbers in the last 5 days than all of November combined, and he is on clear pathway towards becoming the #1 Facebook page for all national candidates before the end of the year. No, sana nga naman itong popularity niya na ito ay mag-convert sa actual votes this coming May 2025. Eh, syempre, other senatorial candidates with increased voter preference, Richard Mata, Gringo Onasan, okay, Camille Villar, and Amy Marcos, no? So, sana manalo dito, no? Si Amy Marcos at saka si Governor Chavit Singson. Itong tangerine naman conducted December 11 to 13 survey with a sample size of 2,400 respondents, no? The breakdown of respondents by region is as follows: 23% for Northern Luzon, 23% for Mega Manila, 20% for Southern Luzon, 20% for Visayas, and 23% for Mindanao. The survey was conducted with 95% confidence and a margin of error of 1.96%. No, siyempre, no. Ayun po. Ay, kayo po ba? No, iboboto niyo po ba si Governor Chavit Singson? Oh, kung iboboto niyo po, magkomento po kayo diyan, and then pakilagay din po diyan bakit. Kung hindi niyo naman po iboboto, pakilagay din po diyan bakit, no? Eh, alam niyo po ba, marami pong nagawa, no? Marami pong impluwensya si Governor Chavit Singson pagdating sa politika, pagdating sa negosyo, yan. Eh, siya po ang may-ari ng Partas, no? Partas, yung sinasakyan po ng mga iba't ibang mga tao, no? Papuntang Baguio, papuntang Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Pagudpod, no? Cagayan, at iba't ibang mga panig ng bansa, no? I think may mga ano pa siya sa South area, di ba? Meron pa siya mga Partas yata diyan. Pero napakaganda din naman, di ba? Pupunta ka sa kanyang mga istasyon, di ba? Napakalamig, no? Naka-aircon ka, naghihintay ka doon. Pero may mga improvement lang sana, Governor, no, sa inyong tapos magbaano pa siya ng mga kanyang mga electric cars, no, electric vehicles, yung mga parang bus diyan, yung modern jeepneys, kumbaga. Ganyan po talaga ang katotohanan diyan. Kaya nga po kung ako sa inyo ay talaga namang natin, no, tulungan na po natin, itulak po natin si Governor Singson para naman magkaroon po ng isang Ilocano, true-blooded Ilocano diyan sa Senado, di ba? Eh sana nga naman tulungan siya rin Pangulong Bongbong Marcos din. Nagtaka nga din tayo bakit hindi po siya kasama sa lineup diyan sa Senado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyhow, kasama din naman yata siya, tinutulungan din naman siya silently ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.